we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mahigit isang buwan bago magpasko, alamin natin ang update sa presyo ng Noche Buena products. May live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, matapos nga ang eleksyon at undas, Pasko naman ang pinaghahandaan ng ating mga kapuso. Wala pa raw paggalaw sa presyo ng prime and basic commodities ayon sa Department of Trade and Industry sa Pangasinan. Ibig sabihin, matatag din ang presyo ng Noche Buena products kung ngayon bibili. Ayon sa ating pinaka-latest na monitoring report as of November 3, 2023, nakita natin na wala pa ring pagbabago ang pangunahing bilihin. Wala pa ring pagbabago sa presyo ang mga basic necessities and prime commodities natin. So, unang-una, mayroon tayo kasing suggested retail price pa para sa mga basic necessities and prime commodities. Payo ng DTI, kung nais daw makatipid, umpisahan ng bumili ng ingredients sa ihahanda sa Pasko kahit paunti-unti. Isinasama na niya sa kanyang groceries ang ilang sangkap sa kanyang handa sa holiday season. Para maga-aga at hindi na mabala sa pagdating ng Pasko. Pero bukod sa paunti-unting pagbili habang may sapat na budget, payo rin ng DTI. Maganda na bigyan natin ng diin yung expiry date ng ating binibili. Pero base na rin sa trend, asahan ang paggalaw sa presyo ng Noche Buena products habang papalapit ang Christmas. Karaniwang tumataas ang presyo ng mga produkto sa katapusan ng Nobyembre, base na rin sa ibababang SRP ng tanggapan. Dahil na rin sa inaasahang pagtaas sa presyo nga ng Noche Buena items, asahan din itong mas madalas at regular nga na inspeksyon ng DTI sa mga produkto. Bukod pa rito, nagkakaroon din ng inspeksyon sa mga dekorasyong pampasko, gaya na lamang ng Christmas lights para matiyak nga itong kalidad ng mga ibinibentang produkto. Well, ayon naman sa mga tendera, Chris, at mga mamimili na rin, kalamitan nga sa mga nagtataas ng presyong mga sangkap, gaya na lamang nga itong mga sweeteners, itong mga canned goods, pasta noodles, itong mga kape at asukal. Ito yung malimit nga nagtataas ng presyo habang papalapit nga itong Kapaskuhan. Well, may mga factors naman dito, kabilang nga dyan itong pagtaas ng presyo nga ng produktong petrolyo. Kaya naman sa mga kapuso nating natanggap na ang bonus o matatanggap pa lamang itong bonus, simulan na po natin itong pagbabudget ng ating pera nang sa ganun nga ay maging wais sa mga pagbili ng mga produkto o sangkap para nga sa ihahanda sa Pasko at Bagong Taon. Chris? Maraming salamat sa price update, Joan Punsoy. Samantala, mga labi ng napaslang na Pangasinenseng OFW sa Israel na si Angeline Aguirre Torre, inilibing na. Yan ang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Sa huling pagkakataon, nasilayan ng mga naulilang kaanak, kaibigan at mga nakiramay ang mga labi ni Angeline Aguirre Torre. Si Angeline ang Pinay domestic helper na nasawi matapos pagbabarili ng mga grupong Hamas nang salakayin ang kanilang tinutuluyang bomb shelter sa Israel. Nag-alay lakad ang kanyang mga kaanak patungo sa sementeryo bilang pagpapakita ng pagmamahal kay Angeline. Sa isang maikling seremonya, bumuhos ang emosyon at naging madamdamin ang bawat sandali nang sariwain ang mga alaala ni Angeline. Hindi umano matatawaran ang sakripisyo at pagmamahal na inialay ni Angeline para sa pamilya at para sa bansa. So, hindi mo na kita natulungan. Hindi mo na kita naprotektahan. Sobrang sakit. Isang taon pa lang tayo mag-asawa.
Hindi ko alam kung paano ko bubuhay yung sarili ko ngayon. Nagpaabot ng pakikiramay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang kanyang pangalan ay mananatiling buhay bilang isang huwaran ng tunay na pagmamalasakit at kabayanihan. Taos-puso namang nagpasalamat ang pamilya Aguirre sa pakikiramay. Nagpakawala ng puting kalapati ang mga kaanak bilang simbolo ng kapayapaan sa paglisan ni Angeline. Lalong napuno ng emosyon nang ihatid na sa huling hantungan si Angeline. Bago ang libing, dumalo sa burol si Israel Ambassador to the Philippines Ilan Floss at Israeli Consul Moti Cohen upang personal na makiramay sa naiwang kaanak. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Rider ng motorsiklo na ipit sa van at truck sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Nagkarambola ang tatlong sasakyan sa National Highway ng Barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Sa isang CCTV footage, bumagal ang takbo ng mini-dump truck dahil sa trapiko nang bigla na lamang araruhin ng nakasunod na van ang sinusundang rider sa likod. Naipit ang 22 anyos na lalaking rider. Awa ng Diyos naman kung makikita natin dun sa CCTV, hindi mo akalain na talagang makakaligtas kasi naipit talaga ma'am eh. Pero sa ngayon, yung itong driver naman ay nagpapagaling na sa ospital. Paliwanag ng driver ng van sa PNP, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Galing po siya ng malayo, kaya yun na po yung sinasabi po natin na kapag malayo yung biyahe ng mga motorista, dapat munang magpahinga o kaya umidlip lang sandali para maiwasan yung ganong mga aksidente. Patay ang 43 anyos na si Rolly Gannat, residente ng Barangay San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Nawalan siya ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa mga naipong kahoy sa gilid ng kalsada. Sabi ng mga witness na interview namin sa lugar, hindi naman po ganun kabilis, pero may na-overtaken lang po kasi siya na tricycle, di niya lang siguro nakita kaya na-aksidente siya. Susunduin sana ng rider ang kaibigan na mangyari ang aksidente. Sa investigasyon ng autoridad, madilim ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Nasa 10% ng mga negosyo sa Bangaldan, Pangasinan na kadalasang nag-ooperate sa gabi wala pa ring business permit. May ulat si Claire Lacanilaw. Mahigpit na tinututukan ng Business Permit and Licensing Section ang mga negosyo sa Mangaldan, Pangasinan na kadalasang nag-ooperate sa gabi. Ayon sa BPLS, aabot sa 10% ng mga kahalintulad na negosyo sa bayan ang wala pa ring business permit. Tinututukan din namin yung mga business establishment na nag-ooperate ng from 4 p.m. to or onwards paggabi kasi yun yung mga hindi pa kumukuha ng business permit. Pag tuwing lumalabas kami ng araw na nag-inspect, sarado sila, wala kaming makausap doon. Kaya talagang gabi kami, hapon kami pumupunta. Para naman sa negosyanteng si Gina Fernandez, mahalaga umano ang business permit bago magpatakbo ng negosyo. Para siya, legal, ganun. Na hindi ka natatakot na mag-operate. Patuloy ang tax mapping operation sa mga business establishments upang mag-comply. Nasa humigit kumulang 2,400 na negosyo ang nagbukas ngayong taon kumpara sa 2,100 na negosyo noong nakarang taon na maigpit pa ang pandemic restrictions. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Libu-libong kabataan naman ang nakisaya sa Music Festival sa San Fernando City, La Union. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Naramdaman ang saya sa Poro Point kung saan isinagawa ang isang music festival concert sa San Fernando City, La Union. Dumagsa ang mga turista at music lover para sa Hydro La Union, the Takeover Music Festival concert. Punong-puno ng hiyawan ng mga turista sa Poro Point. High energy rin ang performances ng artist. Kabilang sa mga nakisaya sa concert ang magkakaibigan na ito mula pa sa Baguio City. Super saya! It's my first time! Ang saya! Tampok sa music festival ang mahigit 20 sikat na singers at banda sa bansa. Parang platform ng mga artists na especially yung mga
baguhan pa lang. Magdamagan ng happiness at excitement sa concert. Aabot, 10,000 concert goer ang dumalo sa music festival. Mula sa San Fernando City, La Union, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, mahigit 40 kalabaw nagkarerahan sa kapistahan ng isang barangay sa Cabiao, Nueva Ecija. Tunghayan sa report. Hindi alintana ng mga magsasaka at iba pang residente ang matinding sikat ng araw. Mapanood lang ang karera ng kalabaw sa Barangay San Roque, Cabiao, Nueva Ecija. Bahagi ito ng kapistahan ng Barangay San Roque kung saan ginanap ang aktibidad sa gilid ng makasaysayang ilog ng bayan. Mahigit 40 kalabaw ang isinali sa karera, ang ilang kalahok mula pa sa ibang probinsya. Nais daw ng komite ng aktibidad na mabigyan ng kasiyahan ang mga magsasaka. Pasasalamat din daw ito ng mga magsasaka sa Panginoon dahil sa magandang ani. Ito po ay isang tradisyon ng aming po mga magugulay, magsasaka. Dito po namin ginaganap yung mga paligsahan ng aming mga alagang hayop. Hindi lang po sa pagsasaka lang po sila, hindi pati po sa pagalingan, paligsahan. Dito po nakikita yung kanilang mga kakayahan. Madalas daw kasing nasa bukid lamang ang mga magsasaka kasama ang kanilang mga alagang kalabaw. Ang karera ng kalabaw ay nagsisilbing banding ng mga magsasaka at kanilang mga alaga. Ito po ang mga ginagamit na kalabaw po dito nito. Mga ginagamit din po namin ito sa pagsasaka. Parang kapistahan na rin po nila. Kaya po kami nagtataos ng ganun. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang humina ang hanging amihan kaya maalinsang ang panahon ulit ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, wala pang bagyo na nagbabadyang makaapekto sa bansa sa ngayon. Easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil warm and humid ang katangian nito, posible rin itong pagmula ng makakapal na ulap na maaaring magdulot ng pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija at Aurora. Posible ring makaranas ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Pasok sa isang paaralan sa Santa Barbara, Pangasinan, kinansela matapos makatanggap ng umano'y bomb threat. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Nagdulot ng takot at pangamba sa ilang magulang at estudyante ang umano'y bomb threat sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan. Makikita sa video ang agarang pag-uwi ng mga estudyante matapos kanselahin ang klase sa paaralan. In-announce po na wala na pong pasok and may emergency. Tapos pinauwi po kami and pinakuha na rin po yung mga bags. Parang natakot din. Kasi sabi nila may bomba. Ayon sa punong guro, nakatanggap sila ng mensahe sa kanilang social media page na mayroon umanong bomba na nakatanim sa ilang silid-aralan. Nagpatupad ng modular distance learning ang pamunuan ng eskwelahan. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ng otoridad sa bawat silid-aralan at iba pang pasilidad ng paaralan. While we are having flag ceremony here in our gym, tapos may nabasa kami sa aming Facebook page, tapos tumawag agad kami ng mga police and we are having now orientation with our teachers. Ayon sa PNP, mananagot ang sinumang nasa likod ng bomb threat. Ngayon, imbestigahan natin kung sino yung nag-post doon sa report na yan. So, kinakausap natin kung sino yung unang naka-receive. So, kung sino yung naka-receive, yun ang papatawag pa natin sila dito. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mahigit piso kada litro na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad ng ilang kumpanya bukas, November 7. Nagbabalik sa report si Claire Lacanilaw.
Epektibo bukas November 7 ang pagpapatupad ng oil price rollback ng ilang kumpanya ng langis. Nasa 1 peso and 10 centavos ang ibababa sa kada litro ng diesel, habang 45 centavos ang inaasahang ibababa sa presyo ng kada litro ng gasoline. 1 peso and 5 centavos naman ang inaasahang ibababa sa presyo ng kada litro ng kerosene. Malaking tulong sa ilang motorista ang inaasahang bawas presyo sa produktong petrolyo. Sana magtuloy-tuloy na rin para hindi yun perwisyo sa mga motorista. Yung pamasahe, mataas na, tapos kung private ka rin, mas mataas din yung gas, kaya hindi mo rin alam kung anong pipiliin eh. Mas masaya, mas maganda magpakarga kung baba ang presyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakakaapekto sa presyo ng langis ang nangyayaring tensyon sa Israel. Talaga yung global economy apektado ng mga pangyayari, kaya nagre-result sa recession. Ang Europe, magkaroon nasa recession din sila hanggang next year, the United States, at yung si China, hindi ganon ang pagbalik ng kanyang mga economic activity. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga PDL sa Dagupan City Jail nagsimula ng gumawa ng parol. Narito ang report. Abala ng mga person deprived of liberty sa Dagupan City Jail sa paggawa ng parol. Iba't ibang kulay ang kanilang likha. Bultuhan na rin daw ang order. Yearly na ito na ginagawa ng mga PDL natin. So meron na tayong mga nag-order from City of Dagupan, and then sa municipality rin ng Mangaldan, may mga orders din sila. And of course, sa court natin, sa Justice Hall. Mahigit 100 parol ang nagagawa ng mga PDL kada araw. At upang mapabilis ang proseso, may kanya-kanya silang toka. Iba ang grupo na bumubuo ng star skeleton. Iba rin ang tagagupit ng colored plastic, tagadikit at finishing touches. 50 pesos ang kita ng bawat PDL sa kada parol. Pinakamarami na raw ang 20 parol na nagagawa ng isang PDL sa isang araw. Napaka-importante po nito dahil po nakakatulong po ito sa mga relatives ng ating mga PDL na meron po kasi tayong programa dito na ini-intensify na yung kita sa likod ng rehas, na kung saan po the very purpose of that is that for the PDL to generate funds. Natatanggal po yung pagka-stress namin sa problema. Saka sa tulong na rin po ni Warden, kahit pa paano po nakakabahagi po kami ng kahit na maliit na kita dahil dito sa parol maker po. Bukod sa mga parol, gumagawa rin sila ng iba't ibang produkto gaya ng bags at basket na perfect panregalo sa nalalapit na Pasko. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mahigit 50 Belen instant attraction sa iba't ibang bayan sa Tarlac. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahigit 1 buwan pa bago ang selebrasyon ng Pasko, pero dito sa probinsya ng Tarlac, damang-dama na ang simoy ng Kapaskuhan. Atraksyon ngayon sa Tarlac na tinaguri ang Belen Capital of the Philippines ang mga nagagandahang Belen. Talaga namang mapakuha ka ng larawan kung saan background ang mga makukulay na Belen. Ang Belen na ito sa Tarlac City, environment-inspired. Walang tulak kabigin sa gandang Belen ng AFP na gawa sa Kawayan. Pwedeng umakyat sa tuktok ng Belen para makita ang kabuang ganda ng lugar. Kakaiba rin ang disenyo ng Belen sa Moncada at Herona. Nakakatuwa po, lalo po paggabi. Kasi lumiliwanag po yung kagandahan niya po. Sobrang ganda po, marami pong mga pumupunta, turista po. Lalo na po yung mga bata, nag-enjoy po sila. Sumasalamin sa husay at pagiging malikhain ng mga Tarlacenyo ang ganda ng bawat Belen. Dito rin makikita ang bayanihan na buhay pa rin sa probinsya. Sa kabuuan, 53 Belen ang nakibahagi sa Belen Making Contest na formal na magsisimula ngayong araw. Ito na ang ika-16 na edisyon ng Belenismo sa Tarlac. Chris, anumang oras ngayon ay formal nang magsisimula ang 16th Belenismo sa Tarlac. Kasabay niyan ay paiilawan na ang napakaganda at napakalaking Belen sa aking likuran. Ito yung Belen actually ng AFP. At kasunod nga niyan, Chris, ay simula na rin makikita ng publiko yung iba't ibang Belen sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Tarlac. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Sa iba pang balita, 2 estudyante sa Mangaldan, Pangasinan ipinakita naman ang kanilang talento sa pagkanta. Silipin sa report. Nakakabilib ang husay sa pagkanta ng estudyanteng sina Raisi Nika Biagtan at Camille de la Cruz ng Mangaldan National High School. Bukod sa nagsisilbi na nilang bonding ang kanilang talento, malaking bagay din ito para lalo pang tumibay ang tiwala sa sarili at pakikipagkapwa-tao. Makikita po yung talent mo, ganun po. Malalaman po ng lahat na may talent ka po para sa pagkanta. Tapos, wag po kayong mahihiyang ilabas yung talent nyo po. Tapos, pag trinay nyo po yung kung ano po yung meron kayong talent, magkakaroon din po kayo ng experience po. Wag lang po silang maging kabado. Dapat po, i-show lang po nila yung talent nila sa maraming tao. Ayon sa kanilang guro, mahalaga ang araw-araw na pagsasanay upang lalo pang humusay sa kanilang talento. Kahit paano ito, yung mga batang to, nagkakaroon sila ng confidence kahit paano, kahit nagkamali. Okay lang, practice tayo ulit. Ganun ang ko sa kanila. Ang way na pagtuturo ko sa kanila. Never let them down. Wag mo silang i-felt na nagigilt kung sakali nagkamali. Ulitin natin, practice tayo ulit. Para kay Raisi at Camille, musika ang simbolo para maihayag ang kanilang damdamin. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Vessel monitoring device pinamahagi sa mga mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte. Sundan sa ulat ni Gab Daluna. Dahil sa mga naitatalang insidente sa karagatan, binigyan ang mga mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte ng vessel monitoring device upang madaling matunton ang kanilang lokasyon tuwing sila'y pumapalaot. Ang vessel monitoring device ay konektado sa Global Positioning System o GPS na umaabot maging sa labas ng bansa. Mayroon din itong emergency button upang maalerto ang Philippine Coast Guard at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung sakaling magkaaberya sa laot. Matatrack natin yung mga movements nila, pinpoint accuracy, tapos real time, pwede ka rin mag-message sa kanila. At if in case na yung bangka natin or yung bangka nila is makapsize or tumaob, automatically na nagsasend ng SOS message ang device. This is satellite based, kahit na walang signal. This is globally, so pwede silang makipag-communicate sa atin at sa authority. Kabilang sa mga nabigyan ang kapatid ng minsan nang naulat na nawawalang mangingisdang si Alvin Plasos na natagpuan matapos ang ilang araw sa isang isla sa Cagayan. Ikinatuwa ito ng mga mangingisda dahil malaking tulong daw ang device sa kanilang hanap buhay. Napakalaking tulong po yun sa aming mangingisda po. Kasi madali pong makita yung masisira ang bangka. Kakabitan din namin ng monitor niya. Yung kapatid ko. Bukod sa otoridad, maalerto rin ang kaanak ng mangingisda kung sakaling maharap siya sa panganib sa karagatan. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Player of the game si Aaron Royo matapos kumamada ng 13 points para bitbitin ang San Beda Red Lions laban sa EAC Generals sa Sunday game ng NCAA Season 99. Highlight din ng laro ang drive ni Jacob Cortez matapos lusutan ang dalawang defender. Wagi ang Red Lions ng 10 puntos kontra sa EAC Generals 81-71. Sa Game 2, lamang ang Letra Knights kontra LPU Pirates sa halftime 45-41 pero pagpasok ng fourth quarter, kumamada ng crucial 3-pointer si Claude Godanya para tapyasan sa 4 points ang 14-point lead ng Knights. Pamatay sunog din ang mga tres ni JM Bravo ng LPU Pirates para sa kanilang behind-the-back win 85-79. Sa Martes,
Maghaharap naman ang Arellano Chiefs at Perpetual Altas at JRU Heavy Bombers laban sa Benil Blazers 1:30 p.m. live sa GTV. Sa iba pang balita, iba't ibang obra tampok sa Luzon Art Fair sa Tarlac. Sundan sa report. Paintings, sculptures, installations at marami pang iba. Ilan lang ito sa art pieces na ibinida sa 2023 Luzon Art Fair sa pagtutulungan ng Provincial Government ng Tarlac at National Commission for Culture and the Arts. Daan-daang artists at collectors mula sa iba't ibang probinsya ang nagtipon-tipon para ipagdiwang ang mayamang talento ng mga Taga-Luzon sa pamamagitan ng kultura at sining. Bukod sa art pieces ng mga Taga-Luzon, ibinida rin sa exhibit ang ilang ethnographic artifacts ng nayong Pilipino. Hindi nawawala sa salo-salo ng mga Ilocano ang tupig. Habang papalapit ang Pasko, nagkalat na ang mga nagbebenta ng tupig sa Ilocos Norte. Hilera ang mga nagbebenta ng tupig sa Sarat. Bultuhan na ang orders na natatanggap, kaya't doble kayod din sila sa paggawa. Sa halagang 100 pesos, may 10 piraso ka na ng tupig na pwedeng pasalubong, merienda o panghimagas. Tiyak na amoy pa lang, ramdam na ang diwa ng Pasko kahit mahigit isang buwan pa bago ang mismong selebrasyon nito. Mabibilang ang beachgoers sa Puerto Beach ng Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Maging ang cottages na dating hili-hilera, mabibilang na lang din matapos mapinsala ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa mga cottage owner, mas dumarag sa raw ang tao pagsapit ng Pasko at mga buwan ng Marso hanggang Mayo. 300 pesos ang renta sa bawat cottage para sa buong maghapon at 100 to 150 pesos naman sa mga nais ng mag-agahan sa dagat. Saka lang daw itinataas ang presyo tuwing peak season. CJ Torida, One North Central Luzon. Feeling blessed ngayong Pasko. Yan ang tema ng 2023 Christmas Station ID ng GMA. Tunghayan sa report. Sa pambihirang pagkakataon, dahil sa Spirit of Christmas, nagsama-sama ang mga kapuso artists para sa GMA Christmas Station ID 2023. Kasama sina Julian San Jose, Christian Bautista, Mark Bautista, Rita Daniela, Jessica Villarubin, Garrett Bolden, John Rex at Zephanie sa mga kumanta ng Kapuso Station ID. Nakiisa rin sa music video ang mga personalidad ng GMA mula sa Integrated News, Public Affairs at regional TV stations. Christmas mga kapuso! Kailangan daw ipagdiwang ang Pasko na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapalang iginawad sa atin. At huwag kalimutan kapuso na tayo rin mismo ay pwedeng maging blessing sa ating kapwa. Ang buhay ay puno ng mga nakaka-inspire na kwento ng ating mga kapusong nagbigay ng pagmamahal at pag-asa sa iba. Kaya mula sa buong Kapuso Network, we wish to say thank you sa inyo. And wish din namin na tayong lahat ay #feelingblessed ngayong Pasko. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.